Tinatanggal namin kayo sa mana. Wala kang makukuha kahit isang sentimo. Umuuga ang boses ni Tita Elena sa buong silid na tila may pinagmamalaking tagumpay. Hindi na niya itinago ang kanyang ngisi, isang ngising puno ng paghamak, nakatingin sa akin na para bang isang basurahan. Nasa harap kami ng maraming tao, sa gitna ng burol ni Lolo Nestor, ang pinakamamahal kong lolo. Ang aking mga tuhod ay halos manginig, hindi dahil sa takot, kundi sa nag-aapoy na galit na unti-unting kumakalat sa bawat ugat ng aking katawan. Ito ang gabing pinakamatagal kong hinintay. Ang gabing magbabago sa lahat. Ngunit bago pa man nila mapagtanto ang tunay na nangyayari, sisiguraduhin kong mararamdaman nila ang bawat kirot ng pagtataksil na ginawa nila sa akin at sa lolo ko. Hindi nila ako pinapasok sa bahay na nagpalaki sa akin pero dumating ako, bit-bit ang katotohanang magpapabagsak sa kanila. Ako si Maya de la Cruz. Sa mata ng karamihan, biniyayaan ako ng halos perpektong buhay. Bilang isang marketing executive sa isang nangungunang kumpanya, abala ako sa mga brainstorm, presentations, at pagbuo ng mga estratehiya na nagpapalago sa negosyo. Bukod pa rito, madalas kong marinig ang mga papuri tungkol sa aking hitsura, ang aking mahabang buhok, matangkad na tindig, at ang pagiging elegante ay laging napapansin. Ngunit sa likod ng maayos na career at ang mga papuring iyon, ang tunay na yaman at pinagmumulan ng aking kapayapaan ay si Lolo Nestor at ang lumanyang ancestral home sa probinsya. Si Lolo Nestor ang aking anchor. Mula nang pumanaw ang aking mga magulang sa isang trahedya, noong 5 taong gulang pa lang ako, siya ang nag-aruga sa akin. Sa kabila ng kanyang abogadong propesyon at ang mga taon niya sa korte, nanatili siyang simple at mapagmahal. Ang bahay niya, na puno ng amoy ng lumang kahoy at sariwang kape, ay hindi lang isang tirahan kundi isang sanktuaryo. Doon ako lumaki, nakikinig sa mga kwento niya tungkol sa buhay, batas, at kung paano manindigan para sa tama. Ang mga kwentong iyon ang humubog sa akin, at ang pagmamahal niya sa hustisya ay tila dumaloy sa aking dugo. Ang aming relasyon ay malalim, higit pa sa maglolo, kami ay matalik na magkaibigan. Kami ang magkasabwat sa pagluluto ng paborito niyang sinigang na may maraming labanos, sa pagbabasa ng mga lumang aklat sa beranda tuwing hapon habang umiinom ng kapeng barako, at sa pagtatawanan sa mga lumang alaala. Siya ang aking tagapayo, tagapagtanggol, at ang pinakamalaking tagahanga. Madalas niyang sabihin na ako ang kanyang liwanag, ang nagbigay kulay sa kanyang mga huling taon. Ramdam ko ang kanyang pagmamahal na walang kapantay. Sa mga pagtitipon ng pamilya, kitang-kita ang pagiging paborito ko. Hindi niya ito itinatago. Madalas, kapag may bisita, ako ang una niyang ipinapakilala, ipinagmamalaki ang aking mga nakamit sa buhay. Ito si Maya, ang kanyang laging bukang bibig, ang aking apo na matalino at masipag. Sigurado akong mararating niya ang lahat ng kanyang pangarap. Ang mga papuring ito ay laging sinasabayan ng matatamis niyang ngiti. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, may mga mata akong nakikita na bumubulong ng inggit, lalo na sa parte ni Tita Elena at Tito Ben, mga anak ni Lolo. Hindi ko lubos maintindihan noon kung bakit ganito ang pakikitungo nila. Ang buhay ko ay simple, tahimik at masaya. Mayaman kami hindi sa salapi, kundi sa pagmamahalan at mga alaala. Hindi ko akalain na ang lahat ng ito ay magbabago ng napakabilis. Ang unang pagkadismaya ay nagsimula ng unti-unting manghina si Lolo. Sa simula, akala namin ay normal lang dahil sa edad. Madalas siyang nakakalimot sa maliliit na bagay, mabilis mapagod kahit sa kaunting lakaran. Bilang nag-iisang apo na malapit sa kanya, natural na ako ang mas nag-aalala. Agad akong bumili ng mga vitamins at gamot na irerekomenda ng doktor at sinigurado kong regular siyang magpapatingin. Ngunit unti-unti napansin kong may kakaiba. Dati, kapag tinatawagan ko siya, siya mismo ang sumasagot, at magtatagal kami ng oras sa telepono, nagkukwentuhan tungkol sa araw niya o sa mga kwento sa opisina ko. Ngayon, madalas si Tita Elena o Tito Ben ang sumasagot sa cellphone niya. Sasabihin nilang natutulog si Lolo, abala, o minsan ay sasabihin nilang wala raw siyang gana makipag-usap. Sa simula, hindi ko pinansin masyado, akalain ko, siguro gusto lang nila na magpahinga si Lolo, na hindi masyadong mapagod. Ngunit nagpatuloy ito ng nagpatuloy. Kung dati ay malaya akong pumunta sa bahay ni Lolo, kahit anong oras, ngayon ay kailangan ko nang magpaalam, at madalas ay pinipigilan nila ako. Sasabihin ni Tita Elena,
ang panganay na anak ni Lolo na may pagkadominante, Maya, magpahinga ka na muna. Kami na ang bahala kay Papa. Baka maistorbo mo lang siya sa pagtulog. Ang kanyang tinig ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon. O kaya naman, si Tito Ben, ang kanyang asawa na laging sunod-sunuran, ay mailaging dahilan, may nilalakad kami para kay Lolo, busy kami ngayon. Baka sa susunod na lang. Ang bawat pagtanggi ay parang maliliit na tibo sa puso ko. Bakit bigla silang naging ganito? Dati naman ay okay lang sa kanila. Ang pagpapalit ng kanilang ugali ay tila galing sa wala. Matagal na silang may pagnanasa sa ari-arian ni Lolo, lalo na sa lupa at sa ancestral home na kinatitirikan ng bahay, ngunit hindi kasing tindi ngayon. Ngayon, parang nakakita sila ng pagkakataon na maisakatuparan ang kanilang plano. Ang bawat kilos nila ay may pagkamanipulatibo at puno ng lihim. Hindi ko lubos maipaliwanag, ngunit nakaramdam ako ng matinding pangamba, may mas malalim pa yata itong ibig sabihin. Ang kapayapaan na dati kong nararamdaman ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malalim na pagkabahala na bumabalot sa aking isipan at puso. Ang sitwasyon ay lumala ng lumala at ang mga pagpigil ay naging ganap na paghihigpit. Tuwing pupunta ako sa bahay ni Lolo, madalas ay nasa labas pa lang ako, sinalubong na ako ni Tita Elena ng isang peking ngiti, na halos umabot sa kanyang mga mata, ngunit hindi man lang makikita ang sinseridad sa kanyang mga labi. O Maya, nandito ka na naman? Ang kanyang bungad, ngunit ang tono niya ay parang sinasabi na, bakit ka pa nandito? Wala kang karapatan. Pagkatapos ay kailangan ko pa siyang suyuin ng matagal, na para akong pulubi, para makita ko lang ang sarili kong lolo. Kung minsan, hindi na niya ako pinapapasok, sabay sabing, mahimbing ang tulog ni Papa. Huwag mo nang istorbohin. O kaya naman, bigla na lang siyang magdadahilan na kailangan daw nilang pumunta ng ospital para sa check-up ni Lolo at pinipigilan ako na sumama. Ramdam ko ang bigat ng tingin ni Tita Elena sa akin, parang may sinasabi siyang, alam kong may gusto kang kunin kay Papa. Alam kong ang dahilan lang ng pagiging malapit mo sa kanya ay ang pera. Hindi niya ito sinasabi ng direkta, ngunit ang kanyang mga titig ay masakit at mapanukso. Ang mga bulungan tungkol sa akin ay nagsimula ring kumalat sa pamilya. Narinig kong nagpaparinig si Tita Elena sa mga kamag-anak, alam niyo ba, kung kailan lang nanghihina si Papa, saka lang siya nagpapakita. Dati nga, hindi na halos bumibisita. O kaya naman ay ang tanging habol lang ni Maya ay ang kayamanan ni Papa, kaya siya ganito ka-sweet sa matanda. Ang mga kasinungalingang ito ay parang mga lason na dahan-dahang sumisira sa reputasyon ko. Pinipilit kong labanan, ipaliwanag ang aking pagmamahal sa lolo ko, pero ang bawat pagtatanggol ko ay parang pinapalala lang ang sitwasyon. Ang ibang kamag-anak na dati nakakaintindi at nagmamahal sa akin ay nagsimulang umiwas. Ramdam ko ang pagdududa sa kanilang mga mata at ang kanilang pag-iwas sa akin ay parang suntok sa dibdib. Higit sa lahat, ang masakit ay ang paglayo ni Lolo sa akin. Hindi niya ako nakikita o nakakausap ng madalas, at tuwing magkasama kami, tila mayroong tabing sa pagitan namin na alam kong gawa ng aking tita at tito. Ang mga mata niya ay madalas na malungkot at malalim, at minsan ay napapansin kong tila may gusto siyang sabihin, ngunit pinipigilan niya ang sarili. Ang kanyang mga kamay ay manghihina, at mapapansin kong may bahid ng takot sa kanyang mga mata tuwing nakatingin siya sa direksyon ng kanyang mga anak. Sumasakit ang puso ko na makita siyang ganoon, malayo, at tila hindi na kasing sigla tulad ng dati. Ang sitwasyon ay parang isang mabagal na paghila, na unti-unting kumakain sa aking kaluluwa at sumisira sa lahat ng aming pinagsamahan. Nagsimula akong mag-isip, ano kaya ang tunay na plano nila? At paano ko maibabalik ang aming lolo sa akin? Ang sitwasyon ay lubusan ng lumala nang si Lolo ay isinugod sa ospital dahil sa biglaang paghina ng kanyang kondisyon. Sa pagkakataong iyon, hindi na lang simpleng pagpigil ang ginawa nila Tita Elena at Tito Ben, ganap na nilang hinarangan ang access ko. Tuwing tatawagan ko ang ospital, ang sagot ng nurse ay laging pare-pareho, pasensya na po, hindi po kayo pinapayagang makita si Nestor. Ang mga anak po niya ang nagbigay ng instruction at mahigpit po nilang ipinagbabawal ang anumang pagdalaw maliban sa kanila. Nagpupuyos ang damdamin ko. Paano nila nagawa iyon? Hindi ko maintindihan ang pagmamalupit na ito sa isang taong mahal na mahal ko. Tinawagan ko si Tita Elena ng paulit-ulit, halos umiiyak na ako sa telepono. Ang aking boses ay nanginginig sa pagkabahala at galit.
Tita, kailangan kong makita si Lolo. Ano ba ang ginagawa niyo? Bakit niyo ako pinagbabawalan? Ang tugon niya ay malamig at walang emosyon, parang nakikipag-usap siya sa isang estranghero. Maya, masama ang pakiramdam ni Papa. Hindi niya gustong magpaabala. Hindi mo siya dapat na istorbohin. Hayaan mo muna siyang magpahinga ng tahimik. Ibinaba niya ang telepono bago pa ako makasagot, at nanatili akong nakatulala, nakarinig lamang ng isang malalim na tuot-tuot-tuot sa kabilang linya. Nagpumilit akong pumunta sa ospital araw-araw. 4 na oras ang biyahe mula sa syudad kung saan ako nagtatrabaho, pero hindi ko alintana ang pagod at gastos. Ngunit sa bawat oras na naroon ako, hinaharang ako ng security guard, na may kasabihan din ng parehong instruction mula sa mga anak ni Lolo. Nakita kong lumabas ng kwarto si Tita Elena at Tito Ben, at nang magtama ang mga mata namin, isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Parang nagtagumpay sila sa kanilang balak at ako ang talunan. Sa mga sumunod na araw, habang si Lolo ay nasa kritikal na kondisyon, nagsimulang kumalat ang mas matinding bulungan. Narinig ko mula sa isang malalayong kamag-anak na pinagkakatiwalaan ko, si Aling Nena, na sinasabi raw ni Tita Elena na nagbago na si Lolo ng will at iniwan na raw niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanila. Sinabi raw ni Elena na galit daw si Lolo sa'yo dahil sa mga ginawa mo, maya, bulong ni Aling Nena, na mailungkot sa kanyang mukha. Na pinapabayaan mo raw siya at hinahayaan mo lang daw na mawalan siya ng pera. Hindi ko lubos maisip kung anong kasinungalingan ang ginawa nila para mapaniwala ang lahat, at ang ideya na ang aking lolo ay kanilang minamanipula ay nagpakulo ng dugo ko. Ang balitang ito ay parang isang malaking suntok sa aking dibdib. Alam kong ang lolo ko ay hindi ganoon. Mahal na mahal niya ako. Hindi niya magagawa ang bagay na iyon. Ang ideya na gagamitin nila ang kanyang kalusugan para dayain siya ay nagtulak sa akin na kumilos. Hindi ito para sa pera, kundi para sa katarungan at para sa lolo ko. Sa gabing iyon, matapos ang ilang araw ng pagkabalisa at pagluha, ginawa ko ang isang desisyon. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Hindi ako hahayaang matalo sa sarili kong pamilya. Ilang araw matapos ang balita tungkol sa pagpapalit ng will at sa patuloy na pagpigil sa akin, dumating ang tawag na pinakamamalas ako. Pumanaw na si Lolo. Ang bawat salita ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa aking puso. Nabasag ako. Ang taong nagpalaki sa akin, ang aking tagapagtanggol, ay wala na. Ngunit kasabay ng matinding sakit, isang matinding determinasyon ang lumitaw sa aking kalooban. Hindi ko hahayaang masayang ang kanyang alaala sa kamay ng mga mapagsamantala. Sa mga unang oras matapos ang balita, agad akong nagpunta sa lumang bahay ni Lolo. Hindi sa paraan na umaasa akong papasukin nila ako ng tahimik sa burol, kundi sa paraan na may balak akong gumawa ng sarili kong hakbang. Alam kong may kailangan akong malaman sa loob ng bahay na iyon, bago pa man magsimula ang kanilang paghahasik ng kasinungalingan. Sa ilalim ng takip silim, pumasok ako sa bahay gamit ang lumang susi na ibinigay sa akin ni Lolo noong bata pa ako. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ang luma niyang opisina. Ang amoy ng lumang papel at tintang panulat ay bumalik sa aking alaala. Sa loob, kasama ng mga lumang libro at notaryo, nakita ko ang isang liham, nakasulat ang pangalan ng isang abogado, si Attorney Reyes. Siya ang dati niyang kasamahan sa batas at matalik na kaibigan. Sa ilalim ng pangalan, may isang simpleng tala, panghuling hiling. Maya, hanapin mo siya. Kinabukasan, agad akong nagpunta sa opisina ni Attorney Reyes. Ang kanyang tanggapan ay luma ngunit malinis, puno ng mga librong legal at ang amoy ng kape. Nang makita niya ako, malaki ang gulat niya, ngunit tila alam na niya ang mangyayari. May lungkot sa kanyang mga mata, ngunit may pag-unawa rin. Maya, ikaw nga ang kanyang bungad. Alam kong darating ka. Hindi nagkamali ang lolo mo sa pagtitiwala niya sa'yo. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang pagharang sa akin, ang bulungan tungkol sa pagpapalit ng will, ang pagpapahiya sa akin. Nakinig si Attorney Reyes ng may pag-unawa, tumatango paminsan-minsan. Pagkatapos kong magsalita, bumuntong hininga siya at bumangon mula sa kanyang silya. Lumapit siya sa isang luma, kahoy na kabinet na tila nakatago sa isang sulok ng kanyang opisina. Mula doon, kinuha niya ang isang selyadong envelope na makapal at dilaw. Maya, ang lolo mo matalino siya.
Anticipated na niya ang mangyayari, anya, may bahid ng paghanga sa kanyang boses. Kilala niya ang ugali ng mga anak niya, lalo na si Elena at Benedicto. Kaya ilang buwan bago pa man siya manghina ng husto, ginawa niya ito ng palihim. Ibinigay niya sa akin ang envelope. Sa loob ay ang isang bagong last will and testament, nilagdaan at napatunayan ng abogado, si Attorney Reyes mismo, at napatunayan ng dalawang saksing neutral. Ang petsa ay mas bago kaysa sa anumang posibleng peking dokumento na pwedeng ipakalat ni Tita Elena at Tito Ben. Ang aking lolo, binaliwala niya ang huling will at testament na maaaring ginawa niya noong bata pa siya, at gumawa ng bago. Isang huling paraan para siguruhin na ang kanyang mga hiling ay masusunod, at ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya ang kanyang mapoprotektahan. Ang pagkadiskubre na ito ay nagbigay sa akin ng matinding lakas. Hindi ako nag-iisa. Nasa likod ko ang lolo ko kahit wala na siya. Sa gabing iyon, bumalik ako sa bahay na may bitbit na hindi lang sakit, kundi pati na rin isang malalim na sandata. Ang araw ng burol ni lolo ay parang isang bangungot, ngunit ito rin ang araw na gaganapin ang aking hustisya. Maaga pa lang, nasa labas na ako ng bahay, basang-basa ng ulan, ang aking mga mata ay nakatingin sa loob kung saan naroon ang kabaong ni lolo. Pinipigilan nila akong makapasok, pinagsasabihan, pinapahiya sa harap ng maraming tao. Si Tita Elena, na nakatayo sa gate, ang kanyang mukha ay puno ng paghamak, ay nagtaas ng kilay. "O, Maya, anong ginagawa mo rito? Hindi ka na parte ng pamilya. Hindi ka namin papasukin." Sambit niya na para bang isang bantay sa pintuan. Ang bawat tingin ng awa o paghusga mula sa mga bisita ay dumudurog sa puso ko, ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, may isang bagay na nagpatatag sa akin. Ang selyadong envelope sa aking kamay at ang presensya ni Attorney Reyes na nakatayo sa tabi ko, ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nang makita nila si Attorney Reyes, napakunot ang noo ni Tito Ben. "Sino ang mga iyan?" Tanong niya, ang kanyang boses ay namumula sa galit at pagkabigla. "Umalis kayo rito. Hindi kayo imbitado. Ito ay isang pribadong pagluluksa." Lumakad ako patungo sa kabaong ni lolo, ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Ang tunog ng aking sapatos sa marmol na sahig ay tila pumutol sa katahimikan. Sa gilid ng kabaong, naroon si Tita Elena at Tito Ben, nagpapanggap na nagluluksa, habang ang kanilang mga mata ay nagtatago ng tuwa sa kanilang mga balak. Nilingon ko sila, at sa unang pagkakataon, hindi ako natakot. Ang kanilang pagmamalupit ay nagbigay sa akin ng lakas. "Hindi niyo ako pinapasok, tama ba?" Ang malakas kong boses ay umalingaw sa tahimik na silid. "Pero may karapatan ako dito. Higit pa sa iniisip niyo. Ang gabing ito ay para sa katotohanan." Si Attorney Reyes ay humakbang pasulong, ang kanyang pagiging seryoso at propesyonal ay nagpatahimik sa lahat. Hawak niya ang dokumento sa kanyang mga kamay. Ang kanyang presensya ay tila isang anino na bumabalot sa buong silid, na nagbigay ng bigat sa bawat salita na kanyang bibitawan. "Ako po si Attorney Reyes. Narito po ako upang tuparin ang huling kahilingan ni Mr. Nestor de la Cruz." "Anong sinasabi mo?" Singit ni Tita Elena, ang kanyang peking ngiti ay unti-unting nawawala, napalitan ng pag-aalala. "Kami ang mga anak niya. Kami ang maihawak ng kanyang kalooban. Mayroon kaming sariling will na ipinakita na niya sa amin." Sa katunayan, patuloy ni Attorney Reyes, hindi pinansin ang pagputol niya, ang kanyang tinig ay malinaw at matatag, "Ay hawak po akong opisyal na last will and testament ni Mr. de la Cruz, na ginawa at napatunayan niya ilang buwan pa lang ang nakalipas. Ito po ang kanyang pinakahuling kalooban." Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Tita Elena at Tito Ben. Namutla si Tita Elena at Tito Ben, ang kanilang mga labi ay nanginginig. Nagbulong-bulungan ang mga tao. Ang ilang kamag-anak ay nagulantang, ang iba naman ay tumango, na tila naunawaan na nila ang lahat ng nangyayari. Binuksan ni Attorney Reyes ang dokumento at nagsimulang basahin sa malakas at malinaw na boses, na parang bawat salita ay isang hatol. "Sa aking huling will and testament, iniiwan ko ang aking bahay at halos lahat ng aking lupain, kabilang ang lahat ng aking mga bank account at iba pang ari-arian, kay Maya de la Cruz, aking apo, na aking itinuring na anak. Siya ang aking pinagkakatiwalaan na magpapatuloy sa aking mga pangarap at mag-aalaga sa aking legacy sa pinakamabuting paraan.
Iniwan ko rin sa kanya ang lahat ng aking mga personal na gamit, kabilang ang aking mga libro at mga lumang koleksyon dahil alam kong pahahalagahan niya ang mga ito. Pagkatapos ay dumating ang mas malaking bomba, ang bahagi na nagpabagsak sa lahat ng pagpapanggap ni Tita Elena at Tito Ben. Ang tinig ni Attorney Reyes ay nagpatuloy, mas malakas at may otoridad. At tungkol naman sa aking mga anak, Elena at Benedicto, dahil sa kanilang paulit-ulit na pagtatangka na manipulahin ako at saktan ang aking minamahal na apo na si Maya, sa pamamagitan ng pagpapakalat ng kasinungalingan at pagpigil sa aking kalayaan, at dahil sa kanilang pagpapabaya sa akin sa mga huling taon ng aking buhay, sila ay aking tinatanggalan ng mana mula sa aking ari-arian. Maliban sa simbolikong halaga na ₱1 bawat isa. Ang kanilang mga aksyon ay nagpapakita ng kawalan ng pagmamahal at paggalang, at hindi ko hahayaang ang aking pamana ay mapunta sa mga kamay na hindi karapat-dapat. Ang bulwagan ay napuno ng ingay. Ang iba't ibang reaksyon ay kitang-kita sa mga mukha ng mga tao. May gulat, may galit, may pagkaunawa, at mayroon ding bahid ng kasiyahan mula sa mga matagal nang nakakakilala sa ugali ng aking tita at tito. Si Tita Elena at Tito Ben ay parang yelo, ang kanilang mukha ay namumutla sa galit at kahihiyan, at ang kanilang mga labi ay nanginginig sa matinding pagkabigla. Nakita ko ang pagbagsak ng kanilang mga balikat, ang kanilang mga pangarap na unti-unting naglaho sa hangin. Ang paghihirap na dinulot nila sa akin ay bumalik sa kanila ng mas matindi. Ang kanilang pagtatangka na burahin ako ay ang naging dahilan ng kanilang pagbagsak. At sa tabi ng kabaong ni Lolo, habang nakatingin ako sa kanyang tahimik na mukha, alam kong nasisiyahan siya sa katarungan na nangyayari. Ang paghihiganti ay matamis, ngunit ang hustisya ay mas matamis pa. Ang gabi ay natapos sa isang sirkus ng mga emosyon at legal na usapan. Si Tita Elena at Tito Ben ay pilit na kinuwestiyon ang will, ang kanilang mga boses ay puno ng galit at pagtatanggi. Ngunit ang lahat ng kanilang pagtatangka ay walang silbi. Malinis ang dokumento, perpekto ang notaryo, at ang testimonya ni Attorney Reyes, na isang respetadong abogado, ay hindi matatawaran. Sa mga sumunod na linggo, nagtangka silang magsampa ng kaso, ngunit muli nabigo sila. Ang katotohanan ay malinaw, alam ni Lolo ang kanilang mga balak, at pinrotektahan niya ako, at ang kanyang sarili, sa huli. Ang mga pangyayari ay nagpabago sa pananaw ng marami sa pamilya. Ang mga dati nagdududa sa akin ay lumapit, humingi ng tawad, at naunawaan na ang tunay na motibo ni Tita Elena at Tito Ben ang bahay ni Lolo, na minsan ay naging sentro ng alitan at pagnanasa, ay naging simbolo ng pagmamahal at pag-asa. Sinunod ko ang huling bilin ni Lolo. Ibinenta ko ang ilang lupa na hindi direktang nakakabit sa bahay, ngunit itinayo ko ang isang foundation sa pangalan niya, na tumutulong sa mga estudyanteng walang kakayahan na makapag-aral, katulad ng pangarap niya para sa edukasyon. Ang ancestral home ay nanatili sa akin at ginawa kong sentro ng mga pagtitipon ng pamilya, kung saan ang pagmamahalan at pagkakaunawaan ang nangingibabaw, hindi ang pag-iimbot. Masakit pa rin ang pagkawala ni Lolo at ang kanyang presensya ay laging nami-miss ko. Ngunit sa bawat araw, nakakahanap ako ng kapayapaan sa pagtupad sa kanyang mga hiling at sa pagpapatuloy ng kanyang pamana. Ang aking buhay ay nagkaroon ng bagong layunin at ang aking mga pinagdaanan ay nagpatibay sa akin. Napatunayan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa integridad, pagmamahal, at sa pagtupad sa mga ipinagkatiwala sa iyo. Ang kwento ko ay patunay na kahit gaano kahirap ang pagsubok, darating at darating ang hustisya. Ang karma ay hindi natutulog at ang masasamang gawa ay laging may katapat na kabayaran. At ang pagmamahal ng isang lolo iyon ang pinakamalakas na sandata laban sa anumang kasamaan. Ito ang aking pagtatapos, hindi lamang ng isang kwento ng paghihiganti, kundi isang kwento ng pagmamahal, katarungan at pagpapatuloy. Umaasa akong ang aking karanasan ay magbibigay inspirasyon at babala sa lahat.